Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ikaw ba ang tipo ng tao na outgoing o friendly? Pero hanggang saan ka dapat maging close sa mga bagong mong kakilala? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babae na naging close at super friendly sa bago niyang nakilala na taga-lansangan. Ang babae ay kinilalang si Natsumi Kogawa o Sumi, 30 years old. Si Sumi ay isang Japanese na ipinanganak ng taong 1986 sa Aomori. May 5 kapatid na lalaki si Sumi at isang tindera ang kanyang nanay. Kilala si Sumi bilang tahimik at magalang na tao. May trabaho sa isang malaking kumpanya si Sumi sa Japan pero dahil mataas ang kanyang pangarap, gusto niyang mag-aral muli para makakuha ng mataas na posisyon. Kaya nag-decide na magpasa ng kanyang application si Sumi sa isang exchange study agency at napiling mag-aral sa Canada. Nag-apply siya ng visa at makalipas nga ang ilang buwan ay na-approve naman ito. Taong May 2016, nakarating nga si Sumi sa Vancouver, Canada. At dahil nga pala kaibigan, nagkaroon agad ng mga kaibigan si Sumi habang siya ay nag-aaral sa Canada. Siya rin ay nagkaroon ng isang boyfriend. Maayos na nirahan si Sumi sa Canada at mabuti ang kanyang pag-aaral. Isang araw, habang naglalakad si Sumi, nakilala niya ang homeless na lalaking si William Schneider, 48 years old. Si William ay ipinanganak noong taong 1967 sa Vernon. Taong 2000, namatay ang nanay ni William at ang kanyang tatay naman ay nakatira pa din sa Vernon. Base sa mga reports, hindi maganda ang karakter ni William. Ilang beses siyang nag-drop out mula sa iba't ibang school matapos siyang mareklamo sa pang-aaway sa kanyang mga classmate. Bukod doon, may naging kaso na din si William noon. Ilan sa mga kasong ito ay theft, robbery, assault at marami pang iba. Taong 1988 nang maaresto at makulong si William. Matapos makalaya, nakilala ni William ang isang Japanese na babae na hindi na pinangalanan. Sila ay nagkarelasyon at nagpakasal. Nang mabuntis niya ang babae, umalis na ito sa Canada at bumalik na sa Japan. Naniniwalaan na nagpakasal lang ang babae kay William para maging permanent resident ng Canada. Pero kalaunan ay nag-file ng divorce ang babae. July 26, pumunta si William sa Japan at kinumbinsi ang babae na bumalik na sa Canada para mabuo ang kanilang pamilya. Pero tumanggi ang babae at sinabi kay William na huwag na siyang guluhin pa. Pagbalik ni William sa Canada, dinamdam niya ang nangyari. Tila na-depress at tingin niya noon ay wala ng direksyon ang kanyang buhay. Doon na nagsimulang maging homeless si William. Hanggang sa naging magkaibigan sina William at Sumi. Madalas sila ay nasa public library dahil mahilig si Sumi na magbasa. Sa isang larawan mula sa CCTV, nakita pa nga na magkasama si William at Sumi sa isang mall. Pero lingid sa kaalaman ng nakakakilala kay Sumi, iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay. September 8, 2016, si Sumi ay hindi na makontak ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang boyfriend. Pinuntahan nila ang inuupahang bahay nito pero wala siya doon. Ayon sa mga kaklase ni Sumi, umattend pa nga siya ng kanilang calligraphy class. May nakakita din na pumunta si Sumi sa public library. Kwento naman ng isang kaibigan ni Sumi, ng gabi ng September 7, 2016, nakatext pa niya ito. Nag-aya pa nga ang dalaga na magkita sila kinabukasan. Nagpunta siya sa nasabing meet-up place nila ni Sumi pero makalipas ang ilang oras ay hindi naman dumating si Sumi. Dahil nga dito ay nagsimula na siyang mag-alala at kinontak na din ang iba pa nilang mga kaibigan. Makalipas naman ang ilang araw, nireport na nila sa pulis na nawawala si Sumi.
Nag-umpisa na din ang mga kaibigan ni Sumi na magpakalat ng mga flyers tungkol sa pagkawala niya. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at nag-backtrack sila ng mga lugar na pinuntahan ni Sumi. Sa kanilang paghahanap, nakuha nila ang larawan mula sa CCTV na makikita si Sumi na may kasamang isang lalaki. Nagtaka naman ang boyfriend at mga kaibigan ni Sumi kung sino ang kasama niya dahil hindi nila kilala ito. September 10, isang lalaki naman ang lumapit sa mga pulis at nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Sumi. Pangalanan na lang natin ang lalaki na Chris. Ayon kay Chris, kilala niya ang lalaki na nasa picture kasama si Sumi. Ang lalaki daw ay si William, isang homeless at magnanakaw. Kilala niya umano si William dahil nagtatrabaho siya malapit sa lugar kung saan madalas na tumambay si William. Dagdag pa ni Chris, isang araw bago lumabas ang balita na nawawala si Sumi, nakita niya si William sa Gabriola Mansion. Ang Gabriola Mansion ay isang abandonadong mansyon na nasa Davis Street sa Vancouver. Ngunit para sa ilan, haunted mansion ito at may nagpapakita umanong multo. Sinabi din ni Chris sa mga pulis na napansin niyang nag-aalok si William ng tour sa Gabriola Mansion kapalit ng pera. Ayon pa kay Chris, sa tabi daw ng mansion na tulog ng ilang araw si William na tila binabantayan ito. Kalipas naman ang ilang linggo, nakatanggap ng tawag ang mga pulis na ang nawawalang si Sumi ay nasa loob ng Gabriola Mansion. Agad naman silang nagpunta doon. Hinalughog nila ang loob ng mansion at natagpuan nga nila ang isang maleta. Nang buksan nila ang loob ng maleta, isang labi ng babae ang kanilang nakita. Agad namang dinala ang labi sa laboratorio para sa mga test. Makalipas nga ang ilang oras, kinumpirma ng mga pulis na ang labi ay si Sumi. Labis na nalungkot ang boyfriend at mga kaibigan ni Sumi. Ang pamilya naman ni Sumi ay nabalot ng pagdadalamhati nang malaman nila ang masamang balita. Hindi naman na nalaman pa ang sanhi ng pagkamatay ni Sumi dahil matagal na masyadong nakatago ang kanyang mga labi. Naging suspect ng mga pulis sa pagkamatay ni Sumi ang lalaking kasama niya. Wala nang iba kundi si William. Ipinakalat ng mga pulis ang picture ni Sumi kasama ni William. Sa kabutihang palad, ito ay nakita ng pamangkin ni William. Tumawag ang babae sa kanyang tatay na kapatid ni William na si Warren. Sinabi ng dalaga sa kanyang tatay na nakita niya ang tito William niya na nasa TV kasama ang Japanese na babaeng natagpuang patay. Alam ni Warren na nasa Vernon ang kanyang kapatid kaya pinuntahan niya ito doon noong September 28. Matapos kasi ang krimen, ilang araw nang nagtatago si William sa bahay ng kanyang tatay sa Vernon. Nang makarating na sa bahay si Warren, personal niyang tinanong si William tungkol kay Sumi. Doon na umamin si William sa kanyang kapatid na may nagawa siyang masama. Ayon kay William, 3 beses silang nag-date ni Sumi at nang huling date nga nila ay nagpunta sila sa isang mall. Hindi naman inamin ni William na siya ang pumatay kay Sumi. Ngunit sinabi ni William kay Warren kung nasaan ang labi ni Sumi. Nang mga oras na kinakausap ni Warren ang kanyang kapatid na si William, gusto na nitong maglaho. Kaya ibinili ni William kay Warren na pag siya ay nawala ay ituro niya sa mga pulis kung nasaan ang labi ni Sumi. Hindi naman natuloy ang balak ni William na pagtangkaan ang kanyang buhay. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawagan ni William ang kanyang dating asawa sa Japan. Tinanong ni William ang kanyang asawa kung narinig ba niya ang nangyari sa Japanese na babae sa Canada na nawawala. Hanggang sa sinabi lang ni William sa kanyang ex, ang mga katagang, "Ako ang gumawa nun at pinatay ko siya." Nang marinig ang pag-uusap na ito, agad na tumawag si Warren ng mga pulis at sinabi nga ang ibinilin sa kanya ni William.
Mabilis naman nagpunta sa Vernon ang mga pulis at inaresto si William. Sa interogasyon ng mga pulis kay William, sinabi nito na kakilala niya si Sumi at sila ay nagdi-date. Ngunit lahat ng kaibigan ni Sumi ay umalma sa sinabi ni William. May boyfriend na kasi si Sumi at hindi ito makikipag-date sa mas matandang lalaki tulad ni William. Lalo na't may ugali at homeless si William. Sa salaysay ni William, ng araw ng krimen, September 7, may inalok siyang bagay kay Sumi. Ngunit tumanggi daw ang dalaga dahil kailangan na niyang umalis. Dahil nga dito ay nag-away silang dalawa. Hindi naman inamin ni William sa mga pulis na siya ang pumatay kay Sumi. Kaya tinanong ng mga pulis si William na kung paano ba namatay si Sumi. Sumagot lang umano si William na hindi niya sigurado ang dahilan, basta ang alam niya ay siya ang nagtago ng labi ni Sumi. Umalis lang siya saglit at pagbalik niya kay Sumi ay wala ng buhay ito. Paulit-ulit tinanong ng mga pulis si William kung bakit nangyari yon kay Sumi. Pero paulit-ulit lang na sagot niya sa mga pulis na kasalanan niya ang pagkawala ni Sumi. Lumalabas na ibig sabihin ni William na siya ang nagtago ng labi ni Sumi sa mansion, pero hindi niya alam kung paano ito namatay. Ang sinigurado lang ni William na siya ang may kasalanan sa nangyari. It's my fault, ani niya nga sa mga pulis. Sa isang toxology report, lumabas na si Sumi ay may ininom na gamot. Ito ay antidepressant o pampakalma. Nagtaka naman ang boyfriend ni Sumi at ang kanyang mga kaibigan dahil hindi ito nireseta kay Sumi. Base din sa autopsy report, walang senyales na nanlaban si Sumi at walang mga sugat o pasa. Samantala, kinasuhan si William ng second-degree murder at indignity to a human body. Siya ay pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. October 2018, nagsimula nga ang trial ni William. Hindi siya nag-plead ng not guilty sa kasong second-degree murder pero nag-plead ng guilty si William sa kasong indignity to a human body. Ayon sa mga abogado ni William, hindi talaga alam ng kanyang kliyente kung paano namatay si Sumi. Nang makita na lang daw ito ni William, nagpanik siya kaya itinago niya ang labi. Bukod doon, puro circumstantial evidence lamang ang mga ebidensya laban sa kanyang kliyente. Ibig sabihin, ang mga ebidensya ay hindi direktang nagsasabi na siya ang gumawa ng krimen. Ayon naman sa prosecution, ang posibleng bagay na sinasabi ni William na inalok niya kay Sumi ay ang gamot na nakita sa katawan ng babae base sa toxicology report. Ibig sabihin, ang dalawang posibleng sanhilang ng pagkamatay ni Sumi ay pananakal o overdose. Nagsilita din ang pulis na nag-interview kay William. Sinabi niya na nang tanungin niya si William kung paano namatay si Sumi, ay nireact daw nito na hinawakan ni William ang kanyang ilong at leeg. Para sa pulis, ibig sabihin nun, posibleng sinakal ni William si Sumi. Kaso lang hindi na videohan ang interview na iyon kaya hindi ito naipresenta bilang ebidensya. Nasa korte naman ang nanay ni Sumi na si Emily. Base sa impact statement ni Emily, napakasakit na pinagdaanan yon lahat ng kanyang anak na mag-isa. Ni hindi man lang daw nagsorry si William sa kanya nang sila ay nasa korte. Tumistigo sa korte si Warren at paglabas niya ay tinanong siya ng media. Ayon kay Warren, narinig niya na sinabi ni William sa kanyang dating asawa at tinanong kung alam niya ba ang nangyari sa Haponesang nawawala. Pero hindi narinig ni Warren ang sagot ng dating asawa ni William. Giit niya, ang sumunod na lang niyang narinig ay ang sinabi ni William ang mga salitang, "Ako ang gumawa nun at pinatay ko siya." Sa huli, sinabi lang ni Warren na mahirap ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya at ang pamilya ni Sumi.
October 2018, napatunayan ng korte na si William ay guilty sa pagpatay kay Sumi. Hinatulan si William ng habang buhay na pagkakakulong. Pwede lang siyang makapagparol matapos ang 14 years sa kulungan. Agad namang umapila ang kampo ni William. Para kasi sa kanila, hindi nabigyan ng tamang trial si William at puro spekulasyon lang ang ebidensya laban sa kanya. Hindi daw dapat kasi tanggapin ng judge ang ebidensya na sinabi ni Warren ang tungkol sa narinig niyang pag-uusap ni William at ng kanyang asawa. Ayon sa abogado, totoo na sinabi ni William sa kanyang asawa ang mga katagang, "Ako ang gumawa nun at pinatay ko siya." Pero hindi ibig sabihin na si Sumi na ang tinutukoy ni William. Posible umano na may ibang sinabi ang asawa ni William na hindi na narinig ni Warren. Kumbaga, technical ang approach ng abogado ni William. Kaya nanalo sila para sa retrial ng February 2021. Ngunit, noong October 2022, lumabas na ang Supreme Court of Canada ay hinatulan pa din si William ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay niya kay Sumi. Sa inyong opinyon, ano kaya talaga ang ginawa ni William kay Sumi? Siya kaya talaga ang pumatay o aksidente o na-overdose lang si Sumi? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!